topic ko ngayon is repent, no, or repentance. So first, syempre before natin pag-usapan yan is we need to understand muna what is repentance or repent, no. So sa English, ang sabi, ang repent is turning away from sin, no. And pag titignan natin yung definition yan, ang sabi is repentance is the act of turning away from sin and dedicating oneself to the amendment of one's life. It involves being thoroughly aware of our sins and their consequences and seeking forgiveness and reconciliation with God. Sa Tagalog naman, ang salin naman niyan is magsisi. No, kung titignan naman natin yung definition niya, ang sabi is, ang pagsisisi ay ang akto ng pagtalikod sa kasalanan at pagkakaloob ng sarili sa pagbabago ng buhay. Kasama rito ang pagiging lubos na may kamalayan sa ating mga kasalanan at ang mga bunga nito. At paghahanap ng kapatawaran at pagkakasundo sa Diyos, no? So, magsisi sa kasalanan, talikuran ng kasalanan, no? So, paano ba tayo magre-repent? Ano ba yung dapat nating gawin? Ako, when I started my Christian life, no, when I mentioned dun sa first video ko 10, 11 years ago, syempre kasama yon. I surrender everything to God. But before siya nangyari, nagkaroon muna ako ng self-reflection, no? So, ano ba yung self-reflection? Binabalikan mo lahat. Ano ba yung mga ginawa mo, no? Ako, tulad din ako ng mga normal, no? Ako, I consider myself as a sinner kasi wala naman akong, kumbaga from the past, ang dami ko rin kalokohan. May mga, alam mo yun, may mga ginagawa rin ako hindi okay, no? And yun nga, kung babalikan ko nga yung naging buhay ko noon, syempre, yung mga parents ko kilala, no? Kung saan ako lumaki, kilala talaga. And yung mga angkanan din ng mga tito ko, tita ko, no? So, and iba yung, kumbaga parang, alam mo yun, nakilala ka kasi iba yung tingin sa'yo, negative. Hindi yung kilala ka dahil magaganda. Doon may mga good deeds naman ako mga ginagawa, no? Pero kasi nung kabataan mo, iba eh. Iba yung kabataan, no? So, parang kung babalikan ko ngayon, parang ang dami kong ginawang mali. And sabi ko nga, sana may way para ma-rewind, no? Sana may way para bubalik ka and itama mo yung mga maling ginawa mo. So, yun yung ginawa ko. I accepted na I'm a sinner and I surrender everything to Him. And I ask for guidance. Ano ba yung mga kailangan kong gawin, Lord? Where should I start? Ano ba yung mga bagay na dapat kong gawin? And nakita ko lang na when you repent, kailangan mo talikuran lahat. So when you say talikuran mo lahat, hindi naman ibig sabihin nun magiging perfect ka na. No? There will be times na magkakaroon ka pa rin ng mga kasalanan. No? Minsan, may mga pumapasok sa utak mo na hindi nakaka-glorify kay God. Yun pala, kasalanan na yun. No? And the only thing that you need to do is to rebuke. No? Rebuke mo yung mga ganyan. Right? Kasi sinusurrender mo na eh. And pag nag-surrender ka na, hindi entertain mo yung mga ganyan nangyayari sa utak mo, yung mga pumapasa sa utak mo, no, yung mga makasalanang bagay, no, hindi siya makakatulong sa iyo. So rebuke mo 'yon, pray. So till such time na yun, nagkakaroon na ako ng self-awareness na pag ginawa ko to, hindi to okay. No, kung mag-inisip mo pa lang na gawin, alam mo na sa sarili mo na hindi na okay. And this will not help me na mag-move on dun sa mga maling practices, no? So, yun lang. And then, continuous praying and surrender everything. So, surrender ko as in, Lord, sabi ko sa Kanya, bahala ka na. From day onwards, ikaw na yung magpatakbo ng buhay ko. Ako before kasi, parang, pag may nakaway ako before, or may gumawa sa akin na hindi maganda, iba yung bawi ko, no? Iba yung bawi ko, as in, parang, ang katwiran ko nun, I will leave a mark na, parang alam mo yun, na maaalala mo ko. Ganun ako dati. No, ganun ako bumawi dati. And hindi ako pumapayag na hindi ako makakabawi or hindi ako papayag na margabyado ko. Ganun ako eh. No, pero kinalimutan ko na 'yan. No, it's everything, it's in the past na, no. So, inalis ko na 'yon. So, paano tayo or paano ka? No, paano naman ikaw? So, lahat ng bagay na ginagawa natin is may process. No. Katulad ako, may process yung ginawa ko when I repent. So sa'yo, pwede mong simulan is
isipin mo or tanggapin mo na hindi mo kaya mag-isa. No, time will come na lahat ng mga nakapaligid sa parents mo, siblings mo, or kung sino man yung mga guardians mo, or yung sino man yung lagi na andyan sa'yo, lahat yan mawawala eh. No, and dadating yung panahon na ikaw lang. So, sino yung magiging kakampi mo? Who will back you up, diba? So, syempre, siya lang, no? And accept mo na weak ka, no? Kasi sometimes feeling natin, kaya natin eh. Sometimes feeling natin lahat ng obstacle, lahat ng challenges, kaya natin. No, hindi na, that's not possible, no? Kailangan mo pa rin ng guidance, right? Kailangan mo pa rin siya to guide you, to give you strength, para, alam mo yun, para kayanin mo kung yung meron ka, no? So, isipin mo na hindi mo kaya mag-isa, accept mo na weak ka, then self-reflection, that's the most important thing that you need to do. Self-reflection, no? Go back kung kailan ka na, alam mo yun, kung kailan nagkaroon ka ng understanding sa malit tama, no? So, mag self-reflect ka, balikan mo, ano ba yung mga ginawa mo? Ano ba yung mga ginawa mo from the past na hindi nakaka-glorify kay Lord? Na, alam mo yun, possible na kaya ganito yung nangyayari, no? Sabi nga, no, like what I've mentioned earlier is thoroughly aware of our sins and consequences, no? So, yung pag-iisip pa lang natin, yung mga plan pa lang natin, and yung outcome ng mga iniisip natin and ginagawa natin, dapat ready tayo dyan, no? So, since hindi tayo nakakapag-isip ng tama, most of the time, hindi nagiging mabuti yung outcome, no? So, reason is will mo kasi yung nangyayari, hindi will ni God, no? So, kailangan yung will niya lagi yung tumakbo sa buhay mo, hindi will mo. Kasi pag will mo, hindi yan tatagal eh. Hindi yan tatagal, no? And hindi siya makakatulong sa'yo, no? Kasi hindi pwedeng mas maganda yung will mo kaysa sa will ni Lord, no? Kasi katulad nga ng example ko doon sa first video ko, no? Let's say naghahanap ka ng trabaho. Yes, alam ni Lord na kailangan mo ng trabaho, pero is it the right time para ibigay niyo sa'yo yung trabaho na hiniling mo? God knows everything, no? So, yun yung gawin natin. Dapat will ni God yung mangyari, hindi mo will, right? Next is surrender everything. Surrender mo lahat. Iiyak mo kay Lord. Lord, I accept na sinner ako. Lord, I accept na marami ako nagawang mali. Lord, I accept na hindi ako man naging mabuting anak and hindi ko nagawa yung mga gusto mong mangyari, and I surrender myself to you. Ikaw yung maghari sa buhay ko, and hindi yung will ko yung mangyari, right? And once matanggap mo na sinner ka, trust God na matatanggap ka niya kahit sinner ka. And siya lang ang makakatanggap sa'yo. And God will accept you kahit gaano karaming kasalanan yung nagawa mo sa buhay. Ang kailangan mo lang tanggapin is hindi ikaw yung maglilid ng buhay mo from decision making, planning, and yung mga gusto mong makamtan sa buhay mo, no? Yung mga gusto mong, yung mga achievement na gusto mong mangyari, 'di ba? Live up to Him. Kasi mas maganda yung result pag sa Kanya yan ang galing. So yun yung gawin natin. That's how you repent. Surrender everything to God. Kasi walang makakatulong sa'yo, kundi si Lord. Once na you surrender everything, once na you started fresh, and once na you let Him drive your life, lahat magiging okay. Lahat magiging smooth. And dun mo ma-appreciate yung galaw ni Lord sa buhay mo. And pag nangyari na yon, magiging maayos na lahat. Kasi alam mo na eh, na eto, sinurrender ko na to eh. So hindi ako dapat mag-worry. Kasi alam ni Lord kung ano yung gusto ko. I surrender everything to Him na eh. So, once you surrender everything sa Kanya, then pababayaan mo na siya. Lahat ng mangyayari sa buhay mo will be God's will, no? And syempre, continuous yung communication mo dapat sa Kanya. Huwag mong pabayaan na mabuhay ka dun sa mga bagay na ginagawa mo from the past. Dapat yung mga nangyari sa past, mga lesson na lang yun. Mga story na lang dapat yun. Hindi na dapat tinutuloy. Mahal ka ni Lord. Mahal tayo ni Lord. So, maybe need mo na mag-self-reflection, and maybe God's love you. Tanda mo yan. Kailangan mo nang kausapin si Lord and surrender everything. God bless you, kapatid. And I hope you learn something from me. Alright? So pray ka lang. God will help you. And hindi ka pababayaan ni Lord. Just remember yung mga sinabi ko that might help you. Or baka may ibang way ka na mas effective, na mas makakatulong sa'yo. Do it. Yung mga minention ko kanina is just a guide na pwede mong gawin. Pero sabi ko nga, if meron kang better way, gawin mo. And again, remember that God's love you. Hindi ka pababayaan ni Lord. Tatanggapin ka niya. Kahit gaano
kahit gaano karaming kasalanan na gawa mo, matatanggap at matatanggap ka niya. So before I end this video, I just want to share one Bible verse. This is Act 20:24. Sabi doon, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. So, thank you for listening and please support my page, Responding to Life. See you again to my next video.